Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Mapagpalang umaga, Father. Sa panahon ng Kwaresma, we are invited to reflect kung gaano ba katatag ang ating pananampalataya. Kaya ba natin i-give up everything, our most precious treasure? Sa panahon natin ngayon, ang dami nating idols. And we put our idols on the top of our preferences. Para bang ang Diyos ay naisasantabi natin sa rurok ng ating mga pangarap. Sa unang pagbasa, sinasabi sa atin na ang ating paglalakbay sa buhay espiritual ay may kaakibat ng mga pagsubok. Ang mga pagsubok ay magiging susi upang mas lalo nating makilala ang Diyos na lumikha at nagmamahal sa atin. Sa ikalawang pagbasa, ipinapakita sa atin ni San Pablo ng pananampalataya sa Diyos ay ang pinakamagandang pundasyon sa ating buhay. Sapagkat ang lahat ay ibibigay ng Diyos. Sa katunayan, ibinigay niya ang kanyang pinakamamahal na anak. He gave His Son as a sacrificial lamb for our salvation. At alam natin na si Jesus ay dapat magbata ng hirap upang maipadama sa atin ang rurok ng kanyang pagmamahal. Ang mga bagay na ito ay hindi naintindihan ng kanyang mga alagad na sina Simon Pedro, Juan at Santiago when Jesus was transfigured sa bundok. Kaya ang sabi ni Simon Pedro, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Ayaw nilang si Jesus will endure suffering. Ang gusto nila ay manatili sa kasiyahan at kaluwalhatian. Nais pigilan ito ni Pedro sapagkat ang gusto niya ay si Jesus ay manatili doon sa kasiyahan o kagalakan. Ang pag-iisip niya ay masasabi nating hindi makatao. Na mahahalin tulad minsan sa ating buhay, na gusto nating maging masaya palagi, walang problema. Gusto natin palagi ay ang kaluwalhatian sa binubuo nating bundok ng buhay. Maliwanag sana sa atin bilang isang Kristiyano na kaakibat natin ang cross. Kaakibat natin ang paghihirap. Ang pagliliwanag ng pagbabagong anyo ni Jesus ay nagpapakita sa atin ng kalakasang loob na despite bitterness and sacrifices of life, God is always with us. Isa lamang ang kahilingan ng ating Diyos, ang makinig sa kanyang anak. And for this, we are reminded of few things. First, our spiritual life describes us climbing up on the mountain. Ang buhay espiritual ay pag-akyat sa mataas sa bundok kasama si Kristo. While we suffer from difficulties along the way, we also aspire to something more. We're always desiring more to see the beauty of life. At yan ay buhay kagalakan at matatamo lamang natin ito kapag kasama palagi natin si Kristo. Dahil kahit anong hirap na mayroon tayo, kahit anong hamon sa buhay, kahit anong pag-uusik at mga maling paratang sa atin, tayo ay buhay na buhay sa awa at pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, every time we fall to sin, we need Jesus to transform us. Ang pagliliwanag ng anyo ni Jesus ay nagpapakita sa atin ng pagbabago ng ating sarili at manatiling matapat sa pananampalataya sa gitna ng paghihirap. Ang ating Panginoon ay nananawagan sa bayang Israel o maging sa atin na manatiling matapat sa gitna ng paghihirap. Kaya nga, maging hamon nawa ang ating mga pagbasa ngayong linggo upang makita natin ang awa at pag-ibig ng Diyos. Pakinggan natin ang kanyang anak. Pagnilayan ang kanyang salita para sa ating pagbabago. We are encouraged to listen always to the Word of God. Like Abraham in the first reading, he listens and acts what God instructed him to do. Kahit sa huli, ito ay nangangahulugan ng sakripisyo. Sapagkat siya ay naniniwala at nagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Kaya nawa, kasama natin si Kristo sa ating mga personal na desisyon, mga paniniwala at hikain. Huwag sana tayong maging mayabang o mapagmalaki na akala natin hindi natin kailangan ang simbahan o maging hindi natin kailangang makinig sa salita ni Jesus at tanggapin ang kanyang kabanal-banalang katawan sa banal na Eucharistia. Dahil sa huli, alam nating lahat tayo ay talo. Dahil sa kaibuturan ng ating mga puso, mayroong kirot, mayroong pangamba o mayroong kulang. Ito ay tuwa o galak dahil minsan pinatitigas ang ating mga sarili o ang ating mga puso dahil sa mga pansariling ideolohiya. Naway sa panahon ng Kwaresma, maging daan ito upang makita natin ang halaga ng ating pananampalataya at madamanawa natin palagi ang habag at awa ng Diyos sa kabila ng kahinaan, sa kabila ng ating limitasyon bilang isang tao.